Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kakampi ng mga inaapi, totoong sumbungan ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Natutupo, Mr. Grand Master, idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad, kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad, malapit, humagupit ang latiko ni Rafi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaalgabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sining at aturan, inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang pinilog at di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sa Wanted sa radyo, arawing makukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao, tiwali sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong yung mga katulong, stupid, god, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malapit, humagupit ang latiko ni Rafi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya yung pang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and Piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo, Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. September 18, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ng ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigog mo na mga Bisaya, maing hapon sa inyong tanan nagapamina ko ron sa Radyo 5 o nakatano sa Action TV, Channel 41 o sa Facebook page. Karong adlaw, Lunes, September 18, Yes. 2017. Mga OFW, meron po akong very important announcement para sa inyo. Okay. Ito pong si Guillermo Estofin Melvin. Kung minsan binabaliktad niya po yung kanyang pangalan, Melvin Estofin Guillermo sa Facebook page. Huwag ho kayo magtiwala at maniwala sa taong ito. Ayan po doon sa nanonood po ngayon sa Action TV, maging sa Facebook page po natin. Friends who like Rafi Tulfo, helping OFW people and others. Creator Melvin. Alright? Now, manloloko po itong taong ito. Pakita pa natin iba pang picture. Odette and Carol. Yan yung nakalagay sa page niya. Sa Facebook niya. Okay. Yan pa. Pilipinas, sumbungan ng mga inaapi. Huwag kang matakot, sabi pa niya. And then, nakalagay Rafi Tulfo in action. Oh, andyan. Rafi Tulfo, nakalagay. Pilipinas, Rafi Tulfo, sumbungan ng inaapi. Yan. President daw siya. Ayan. And then, yung susunod naman, picture, pakita nyo. Friends who like Rafi Tulfo in action, helping OFW people and others. Kapatid, sagot kita. Ayun. OFW Save Live. Tapos, creator, Melvin. Mali pa yung Save Live niya. OFW po itong mokong na ito. At nagre-recruit po siya ng mga members. At yung members kailangan doon magkaroon ng ID
pinapa-IDhan niya yung mga miyembro. Kung nakikinig ka ngayon, ikaw Guillermo Estofin Melvin, wala akong problema sa iyo kung ikaw ay magbubuo ng sarili mong grupo about OFW. Nagiging problema lang dahil ginagamit mo yung pangalan ko para makapanloko. Hindi ka na naawa sa mga kapwa mo OFW? Kasi ito mga OFW natin, ito yung palaging naluloko eh. Bago pumunta ng abroad, niloloko ng agency. Pagdating ng abroad, niloloko ng amo, ibinebenta. Pangalawa ng panluloko yun. Di ba? And then, ito pang si Melvin Estofin, lolokohin pa niya. Isa pa siya doon sa gagawa ng kalokohan laban sa mga OFW. Aping-api na nga, apihin pa niya. Ayan pa, yung mga picture niya, Rafi Tulfo. Yan, mga officers yan, yung 4 na yan. Nakikita niyo po sa inyong TV screen. May kanya-kanya sila mga titulo. Right? At nandyan yung pangalan ko. At ID yan nila. At nagpa-ID pa talaga, ha? May mga membership pa talaga. Ito ho pang masaklap. Nagbibigay siya ng cellphone number ko, supposed to be personal cellphone number ko raw, na hindi ko po number. Mali po. Mali. Huwag niyo na ipakita yung number. Baka mamaya yung iba, maguyo pa tatawag. Nakuna natin ang screenshot. Nagbibigay siya ng personal cellphone number ko. Sinasabi niya, ito yung cellphone number ni Rafi Tulfo. At hindi ko po cellphone number yon. Now, ba't niya ginawa yon? Para doon sa mga tatawag at magte-text, siya din yung sasagot at hihingan niya ng kwarta. Okay? Ulitin ko po, itong si Guillermo Estofin Melvin o Melvin Estofin Guillermo na may Facebook group. Grupo to eh. Yan. Meron na siya 111,000 followers. Doon sa kanyang mga followers, mag-ingat po kayo. Manloloko po itong taong ito. Binuo niya po yung grupo para makapanloko. Now sana, wag ho kayong sumali at wag ho kayong magpagamit sa kalokohan ng walang hiyang balasubas na tarantadong ito. Friends who help OFWs and other organizations in action, manloloko po yan. Friends who help OFWs and other organizations in action, manloloko po yan. Tingnan niyo po na mabuti ang inyo pong mga TV screen at dun sa Facebook. Ayan po yung itsura ng manloloko, the face of a thief. Magnanakaw yan. Bakit? Ninanakawan niya yung ating Facebook page sa pamagitan ng paggamit ng pangalan natin nang walang pahintulot para makapanloko, makapanghingi ng pera sa mga OFW. Kasi ikaw nga ang tumutulong sa mga naluloko, tapos eto siya para manloko. Exactly. Ano ba ang nagagawa nitong si Melvin? Bakit ito kayo nagjo-join? Matanong ko lang, siguro marami nagjo-join, naengganyo niya, akala ng mga nagjo-join sa Facebook page niya, talagang authorized ko siya. Oo. So they keep on joining him. Now, pag naka-join na, ayun na, gagawa na ng kalokohan. Now, ang tanong, doon po sa nagjo-join sa kanya, ano bang benepisyo makukuha nyo sa kanya? Lalo pat pina-IDhan nyo kayo, kailangan mag-ID kayo para maging membro. Anong benefits makuha nyo sa kanya? Other than paggamit ng pangalan ko. Nakala ninyo, konektado po siya sa akin, kaya siguro kayo nag-join. Okay? Now, alisin niyo po yung pangalan ko dyan, tingnan natin kung meron pang mag-join. At kapag nag-join pa rin kayo, na matapos ako makapagbigay sa inyo ng babala, then, bahala na kayo. Ayan, yan, nandyan yung mga officers yan. Andun yung mukha ko, katabi niya, sa tuktok. Siya yung president, tapos katabi ako. Tingnan mo yung kawalang-hiya niya. Paka-ambisyoso na. Ayan o, Ito. friends who like Rafi Tulfo in action, andun siya, may star. Sa tabi niya may star, sa akin wala. Ibig sabihin siya yung star. Ayan, mga opisyalis yan yung mga kapaligid. Hindi ko po authorize siyang si Guillermo Estofin Melvin, manloloko po yan. Now, after I make this announcement, napakinggan niyo po ito, mapapanood niyo po ito dahil ipopost ko po ito sa FB page ng Rafi Tulfo in Action, then it's up to you
kung gusto niyo pa rin maging miyembro niya, dahil ang tanong ko lamang, ano pong benepisyo makukuha niyo sa pagiging member sa kanya? Pagkukuha ng ID niya. Ano po? Now, i-report ko po ito sa Facebook. Kapag hindi niya tinanggal yung pangalan ko, I will report this today sa Facebook para i-ban siya or i-delete yung kanyang account. Okay? Ngayon, kung gusto niyo mag-join sa kanya, it's up to you. Okay. Basta wag lang gagamitin yung pangalan mo. Huwag lang gagamitin pangalan ko. Ang nakakaawa kasi dito, marami sa mga OFW names, they don't know. They think na talagang kasapi natin to si Melvin. Akala ng mga tao, ng mga OFW, na itong si Melvin ay administrator natin. Isa sa mga Facebook page natin. Marami kasi mga naliligaw, akala, kasama. And then yung iba na hindi natin na nasasagot yung kanilang mga text at mga PM dahil ang gusto nga natin pumunta rito, ayan, they thought alternative itong si Estufin. So he's offering alternative. Nag-o-offer siya ng alternatibo doon sa mga hindi namin nasasagot yung mga text messages at mga PM na pupunta sa kanya thinking, akala ng mga pupunta sa kanya na dahil sinasagot niya kaya niyang sagutin dahil kukunti pa lang members niya hanggang sa umabot na 100 na thinking, branch natin. Oo. Now, kapag kayo po'y pumunta sa kanya, peperahan po kayo. Alright? Good. Yan po, Raffy Tulfo, founder. Kita mo, napakawalang hiya yung gagong yan. Friends who likes Raffy Tulfo, in action. Tapos, founder. Nakalagay pa, I'm taking all the negatives in my life. Tingnan po pa English niya. Kita mo ba naman, napaka-bobo? I'm taking all the negatives in my life. I'm taking my negatives in my life. So, ibig sabihin, yung mga negatibo raw sa buhay ko, dinadala ko. Nilagay pa yung picture ko and turning them into a positive. Kabubuhan to. Ikaw talagang, Guillermo Estufin Melvin, bobo ka na, kawatan ka pa. Sa lahat ng kawatan, ikaw ang panakabobo. Kasi usually mga kawatan, di ba? Magaling magaling magsalita, mambuladas. Pero ito, paano ito nakabuladas? Samantalang bobo. Gagamit-gamit ka nilang mukha ko, inaapil mo pa ako sa imong kabubuhan. Tingnan niyo po one more time. Pagmasdan niyo po yung mukha niyan, one more time, Guillermo Estufin Melvin o Melvin Estufin Guillermo. Pinagbabaliktad-baliktad niya. Sa FB po, manloloko po yan. Huwag kayong magtiwala dyan. Pero matapos tong announcement, kayo po'y magtitiwala pa rin sa kanya at gusto niyo pa rin maging membro sa kanyang Facebook page at kayo ho'y magpapa-ID sa kanya, then it's up to you. Okay? Ayan, malinaw yan Doon lang kasi kayo sa @Raffy Tulfo in Action. Eto po, doon lang po kayo sa Raffy Tulfo in Action. Yan lang po ang kaisa-isa ko pong Facebook page. Raffy Tulfo in Action at meron pong check yan. Meron pong check yan. Kasi po, registered yan sa DTI at niregister po namin yan sa Facebook. Nagpakita po kami ng katakot-takot na dokumento para magpatunay na kami po isang lehitimong organisasyon. Yan, oo. Okay? At yan lang talaga ang lihitimo, wala nang iba pa. Raffy Tulfo in Action, yan lang po. Wala nang iba pa. Okay. Ikaw, Guillermo Melvin, balita ko, nandito ro at sa Pilipinas to. Susubukan ko tatawagan yung immigration para ipa-offload kitang walang hiya ka. Odette, mamaya, tawagan mo yung immigration, ipa-offload to. Tawagan mo yung POA, magreklamo tayo sa POA, pakita natin yung pagreklamo natin sa Facebook at saka sa POA, and then ibigay natin sa immigration para ma-blacklist to o i-offload ito para hindi na makasakay ng eroplano papuntang abroad. Sige, tingnan natin. I'm sure marami na itong naloko. I'm sure. Ito yung, Diba di ba yung maraming pupunta sa atin, sa Action Center, galit na galit, uy, nakapagbigay ako ng 4,000, nakapagbigay ako ng 5,000, nakapagbigay ako ng 20,000. Nasaan ang appointment ko? Anong appointment? Nagpadala ako ng pera Sa pera padala, sabi may appointment na raw ako rito. Ang dami na pong naloko nitong walang hiyang to. Ang dami na pong naloko itong taong ito. Huwag na ho kayong mapasama pa
sa panloloko nitong si Guillermo Estopin Melvin. Okay. Ito naman ang good news. Kasi nakakainit ng ulo si Guillermo Estopin Melvin. Ito po ang very, very good news sa ating sulian ng bayan. Ito yung last week, Idol, na may bag. Andito yung bag. O sige. Ang laman niyan, 48,000 pesos. Ayun. Yan. Oo, at maraming Malaking iba pa. pera. Ibigay na natin. Andito na yung pinakamay-ari, si Mr. Yong Kok Kim. Isa po siyang negosyante. Ibigay na kay Sir. Sir, do you speak Tagalog or English? Konti lang sa English, okay. English only. Can you please open the bag and make sure that your 48,000 pesos Yes. and other foreign currencies, they're all there? Ayan, binubuksan na ni Sir. Paki-assist lang, Klein, yung kanyang wallet at saka yung pera. Pabila mo sa kanya. Can you please count the money, Sir? Ayan. Okay. Bigay mo lahat ng pera na nandyan para mabilang niya eksakto. While everybody's watching, Sir, we're being watched nationwide, worldwide. Okay? Can you please count all the monies that are there? Right. Including some personal belongings. Passport, passbook, and other important documents. Ayan, binibilang na niya. Habang binibilang niya, siyempre yung ating bayani, tingnan nyo naman, the face of honesty. Ayan. Bayani ang dating, Sir. Sir, di ba? Daig mo pa si Jose Rizal ngayon. Okay. Si Mr. Gabriel Panotes Jr. Ano yung means yung dinadrive niya? Ang dinadrive niya ay UV Express na ang ruta ay Pasig Mega Mall na may plate number AAN 9350. Okay. Mr. Kim, Yes. so how's all the money? Are they all there? Correct. Yes. Correct. Okay. Correct. Now, the guy next to you is the guy who turned it over to us. Mr. Panotes Jr. Can you please acknowledge him, sir? He's our hero. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Do you remember him? Yes. You still remember him, right? Yes. Yes. Right. Okay. So, sir, salamat daw. Sabi mo sa kanya, you're welcome. Thank Kamayan you mo so siya? much. Thank you so much. Ayan. Okay. And Sir Gabriel, sir, sa katapusan ng buwan, Klein, pasok ba siya itong sa katapusan ng buwan? Sa next batch. Next batch po, katapusan ng buwan ng next month, inaanyayahan po namin kayo. We're inviting him next month, at the end of the month, of next month. He and his family is being invited because he will be awarded as a hero of Solianang Bayan. He will be awarded with a plaque of appreciation and a medal. Okay? And many other gifts and cash. Okay, sir? Yes, sir. Alright. Punta ka dito, sir, ha? Sama mo ang family mo. Paano yun, sir? Wala akong family. Okay lang. Binata pa pala. Binata ka pa lang. po ako eh. Ha, ano po? Wala pa akong family. Paano po yun? Pwede ikaw lang mag-isa. Doon po sa mga nanonood, wala pa raw siyang family. Ibig sabihin, available at binata pa. Single pa po ako eh. Single ka pa o kamuhay ka. Baka meron dyan na... Single pa ako. Single na baby. Sabihin mo ulit. Single pa ako. Ayan. Ha? Single pa raw siya. Eh, Sige. Anong mensahe mo dun sa mga nanonood, mga kababaihan na dahil single ka? wala na po dun, sir. Pwede po bang bumati na lang sa mga kasama ko? Bati mo ka lang. Binabati ko yung Paslupa Terminal sa San Joaquin. Lalong-lalo na kay Archie Malana. Plate number niya 4300. Kay Kambal 344 at kay Machete sa kaibigan ko. Andito na ako, artista na ako ngayon. Mamaya, UV driver na ako uli. Sabi mo ulit, binata pa ako, sabi mo. Binata pa ako. Ayun. Pag wala ako, sir, may sama, pwede ba siya nalang yung katabi ko sa picture? Si Klein. Pagbalik. Aba, tanungin mo siya. Aba, may special Pwede request ba? pa, Klein, no? Klein, ikaw raw request niya katabi mo. Wala nang problema, katabi lang naman. Ano, Tabi Klein, lang tama? naman eh, wala ako pa isasama eh. Sa picture. Picture sa atin lahat. Lahat na lang kami. Lahat kayo. Yes.
Okay, 48,000 pesos po ang kanyang isinole in cash. And then 141,000 won, 1,220,000 dong, 498 yuan, 130 Hong Kong dollars. Overall, 61,866 pesos. Sa peso po yan. Okay? Salamat po, Sir. Sir, pwede po palang pahabol. Hindi ko nabanggit. Ito muna, mamaya na yan. Ibigay Ito po namin yung reward. Bibigay mo na ito. 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinaka-astig sa lahat, Robust Extreme Nis. Ito pa, Idol, 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan na car mount holder mula sa Cellboy. Meron din Trenzy Portable basket mula po sa J&T Plasticware. Meron din Kumea bags with Kumea food products. Salamat sa Kumea 3Q. Masarap talaga. Meron din Urex Drinking Battles, Urex Herbal Dietary Supplement. Makakatulong sa gouty arthritis. Meron din Urex with Kumea Sotanghon and Palabok. Salamat sa Kumea 3Q. Masarap talaga Urex Herbal Dietary Supplement. Makakatulong sa gouty arthritis. At from Kumea Red Crab Sotanghon, so good, so tanghon. Okay, sir? Sir, pwede pong bumati lang. Nakalimutan ko po kasi. Sige, sir. Binabati ko pala yung Kabalikat Civicom Pasig City chapter at saka yung mga wakaran na bumabiyahing Pasig SM Mega Mall. Kila Piccolo, kila Kimura. Ingat-ingat kayo. Mamaya-maya, andyan ako. Okay. Sige, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, Mr. Kim, for coming. Thank you so much. Good afternoon, sir. At may panawagan pala tayo, isisingit ko na rin. Itong pouch, ang laman naman nito ay 6,596 and passport. Nagsoli po niyan si Mr. Jomari Barrientos corner and Michael Roque, yung operator, yung driver, si Jomari Barrientos. Ayun, okay. And si Michael Roque, yung operator ng Peak 4 Ride Transport plate number ABN 9977. At ang may-ari po niyan, kung nakikinig, Mr. Wencheng Zeng. Okay. Sige, Okay. punta na tayo sa At isa pa. andito po si Mr. Rolando Reklamo. Corpus para makausap yung kanyang dating kinakasama at mapaghatian na yung kanilang bahay. Sige, papasukin Papasukin na natin natin si siya. Mr. Corpus. Kanina, sa action sa tanghali, kinapos lang sa oras, Nins, yung kanyang sumbong, dati raw siyang OFW. Now, nung wala na raw siyang trabaho, siya raw ang nagpundar nung bahay, negosyo, at kung ano-ano pa. Na ang may hawak daw ngayon ay yung kanyang live-in partner. Yun ang sabi niya, na si Yolanda Esteban. At kinakawawa raw siya. Pinapatira na lang daw siya sa duyan sa labas ng bahay. Kuminsan, pag-alagala na lang daw siya sa kalye at kung kani-kanino siya nagkikitira. At on top of that, palagi raw siyang sinasaktan ng kanyang girlfriend. Naku, battered boyfriend pala siya. Pero, si girlfriend, nakausap namin at hindi raw totoo yan. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag, pagsalitain na natin si girlfriend. Kasi kanina siya lang ang salita. Ngayon, pagsalitaan na natin si girlfriend at pag-usapin natin sila para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Ma'am Yolanda, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ma'am, kasi kanina, siya lang ho talaga nakapagsalita. Hindi masyado kayo nabigyan ng pagkakataon para maging patas po kami rito. Ang sinasabi niyo po, dati rin po kayong OFW. Opo, opo. At yung pong bahay na nakatitulo pala sa inyong dalawa at hindi pala sa kanya lang. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Naipangalan lang po napasama lang po ang pangalan niya, sir. Kasi nung dumating na po ng Pilipinas, at saka lang po kami nag-full payments po doon sa pinanggalingan po ng lote po na yan. At meron din po kayong naipundar na pera doon o na-invest na pera doon sa bahay. Sir, pakilakasan lang po kasi malakas po ang ulan kasi Yung dito pong sa amin bahay ngayon. po, sa bahay na tinitirhan nyo ngayon, Opo. meron din po kayong naipundar na pera doon, na-invest na pera doon sa bahay na yon. Opo, mayroon din po, sir, nung ipinagawa na po namin. At ano pong trabaho nyo? Businesswoman po ako ngayon, sir. Dati, OFW po. so pareho kayong OFW.
Opo. Nagkakilala po kami sa abroad. Okay. So hindi pala totoo yung sinasabi niya kanina na siya lang ang nagtatrabaho bilang OFW noong panahon daw bago niya kayo makilala, wala ro kayong trabaho. Hindi po totoo, sir. At Inuwi po niya ako ng Pilipinas, sir. okay. At hindi po niya ako tinabalik sa ibang bansa na. At binubugbog mo raw siya palagi. Paano 'yon? Hindi po totoo, sir, yan. Hindi po totoo. Okay. Mag-usap muna kayo. Sige, mas maganda mag-usap muna kayo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon makapag-usap. Ma'am Opo. Yolanda, kausapin mo. Sir Rolando, usap kayong dalawa. Hello. Opo. Hello. Ano? Alam mo ba yung ginagawa mo na yan? Hindi. Ha? Oh, alam ko. Alam mo? Oo, alam mo. Bakit? Alam mo, imbis na sobra na ang awa ko sa'yo, Awa? di ba sinabi ko sa'yo, maglaylo muna tayo, bigyan mo ako ng pagkakataong makapag-isip? Ano yung ginawa mo na yan? Desisyon ko ayoko na dahil hirap na ako sa buhay ko sa Oh, ginagawa mo. kaya mong patunayan lahat yan. Kaya ko. Mag-usap tayo. Kaya ko. Tapos na, sige. ayoko na, kahit kailan. Mag-usap tayo. Ma'am, mag-usap kayo tungkol doon sa Mag-usap tayo. pambubugbog. Kasi sabi niya kanina, naka-on air yan sa aksyon sa tanghali. Opo. In fact, nagpakita pa siya ng litrato na halos mawakwak yung kanyang braso, yung kanyang siko. Opo. Ano po nangyari doon? Sa kanyang siko? Sa pamamagitan po, sir, ng sobrang kalasingan niya, hinahamon po niya lagi yung anak ko, sir. Yung anak niyo po po- ay hindi niyo po anak ng dalawa yon. Anak niyo po sa Hindi po, anak ko po, na alam Sa din ibang po lalaki. niya na bago po niya ako ginusto, mayroon po ako mga obligasyon po sa anak ko. Okay. So ano nangyari ulit doon sa kanyang siko na nawakwak, sir, ma'am? Sumama po, sir, sa yero yan, gawa po ng sinugod po siya ng anak ko at hindi na po nakapagpinto yung anak ko sa kanya nung time po na yon. Okay. Sir, Sumama po dito sa bubong po namin na yero. sige, usap kayo. Sir. Laksan mo sir ang boses mo. Alam ko na yung style mo, marunong ka mga tuwiran, pero para maniwala ang lahat, hindi kasi ako marunong magsalita eh. Pero Alam lahat, mo, marunong magsalita. Nagsisinungaling ka nga. Lahat ng kasinungalingan siya mong sinasabi. lahat Yung ng totoo lang. Kaya handa kitang harapin kahit saan. lahat ng taong nakapaligid nakahandang tumulong sa akin dahil masama na ang tingin nila sa iyo. Ma'am Yolanda, ang tanong ko, meron ho ba kayong mga patunay na kayo po'y dating OFW at meron po kayong perang ininvest doon sa bahay na tinitirahan yung dalawa ngayon? Mayroon po, sir. Sa pamamagitan po ng pagpapagod ko po rito sa Pilipinas. Hindi po, Meron wag sa po, Pilipinas po. ako rito, sir. Patunay po na kayo po'y dating OFW. Opo, mayroon po, sir. Na kayo po'y Nakatunayan din po. meron po kayo dinalang pera doon po sa negosyo nyo ngayon at doon sa bahay. Opo, mayroon po, sir. Meron. May mga Kompleto ebidensya po ako kayo? ng ebidensya dyan. Okay. Sir Rolando, nasabi po kanina ni Ma'am Yolanda, kayo na po ay kinasuhan at nakulong. At sabi mo rin sa akin yan. Bakit kayo nakulong? Ang mangyari po, umalis siya ng alas 10 ng umaga noong August 14. Bumalik siya ng 12 midnight. Walang kahit anong paliwanag. Umalis siya na iniwanan akong parang aso. Kaya po sir, nung dumating siya, nag-aantay ako na siyempre may karapatan ako magtanong. Okay. Kasi kasama ko siya. Wala man lang parang akong pusa sa loob ng bahay. Nung sinundan ko siya sa loob kasi wala akong susi, lumabas bigla at doon siya natulog sa kabilang bahay, doon sa bahay ng anak niya. So, ang sabi ko, bakit ganun? Lahat ng pasensya, pakikisama, unawa, nagagawa ko sa inyo. Lahat ng kabastusan nagagawa niyo sa akin. Saan ka nang galing? Naglande? Sinabi ko sa kanya kasi masama po loob ko eh. Kinabukasan, siguro mga alas 10, lumabas na po siya galing sa bahay ng anak niya. Subukan mo, putangin na mo, sabi niya. Okay, wag Ay, po kayo muna sorry. po. Pag hindi mo ako pinapasok dyan sa bahay ko, makikita mo. So pumasok siya. Paglabas po niya, dala yung bag na itim, lagay niya ng pera at saka mga ATM na hawak niya. Sabi ko, bakit ganun? Siguro mga around 10, mga 11, dumating na po yung kanyang tiyahin na lupon. Na supposed to be, hindi siya pwedeng rumusponde sa mga ganong sitwasyon.
Sila na po ang nagluklok sa akin na dinuro-duro ko na daw Hindi, siya. sir, paano kayo nakulong? Paiksi niyo po. Okay. Yun na po, kinasuhan na may kaso na akong yung unjust vexation. Bakit na po kayo kinasuhan? Sir. Ma'am, Yun pong mga sinasabi po niya, sir. Hindi po yun ang tunay na pangyayari, sir. Before po ako umalis ng bahay, nagkatampuhan po kami nung gabi na yon. okay. Ang sabi ko po, sir, sa kanya, bibili lang ako ng bag ko at matagal ko nang binabalak pong umuwi ng probinsya at kailangan po ako ng mga kapatid ko sa probinsya gawa ng mayroon pong mana po kami sa ama namin na ako lang ho halos ang inaantay ng mga kapatid ko. Ngayon po, sinundan po ako niyan. Nanghingi po ng pera sa akin, sir. Binigyan ko po. Paano sasabihin niya hindi po niya alam na ako'y umalis? Okay, pwede Kasi ako. sinungalingan po lahat, sir, ang mga sinasabi niyan. Kaya gusto ko po kahit saan magharap lang kami ng personal, sir. Okay, ma'am, yung sinasabi niyang umalis daw kayo at bumalik kayo ng hating gabi at may karapatan nga naman siya magtanong kung saan kayo nanggaling, ayaw niyo na magsalita. Bakit ho? Hindi po, sir. Before po na nangyari yon, umuwi po ako ng bahay po ng 12 p.m. po ng tanghali. Siya po ang wala at nabalitaan ko po, nagiinom na po siya sa mga barkada po niya sa kapitbahay namin. So, hindi naman po nagtagal, mayroon pong sumundo po sa akin na yung anak ko daw po na nagtatrabaho sa Hanjin, dinala po ng ospital sa James Gordon po dito sa Olongapo. So, ganun pa man po, sumama po ako doon sa taong sumundo sa akin. Nasa ospital nga po yung anak ko at bumagsak po sa trabaho. Yun po ang sinasabi po niya na naglandi daw po ako, nanlalaki daw po ako. Okay, pero ma'am, bakit niyo siya kinasuhan ng unjust vexation? Ano pong ginawa niya? Ano po? Ano pong naging kasalanan niya? Bakit to Yung unjust kaso vexation? po niya sa barangay, pinagmumura po niya ang barangay, pati po yung barangay captain po namin dito. Nung nanghingi po ako ng responde dahil nagwawala po siya, pinagbabasag po niya lahat. Ang mga bed, mga paninda ko pong Red Horse. Okay, so pag nalalasing po siya, nagwawala po siya? Opo, marami na pong beses, sir. Marami. Okay, ganito na lang po. Para Pinabasag po niya ang mga paninda namin dito sa loob ng tindahan. Okay, para matapos na lang po yung problema, kasi pumunta ho siya dito sa amin para humingi ng tulong at Opo, para opo. magkaayos na rin po kayo. Payag ho ba kayo total, doon po sa property, sa bahay at lupa ninyo, pareho kayong nakapangalan doon at pareho kayong merong perang ininvest, Opo. ibenta nyo na lang po yan at paghatian nyo na lang po. Eh, yun naman po ang sinasabi ko, sir, sa kanya eh. Willing akong magbigay, bigyan lang po niya ako ng time. At ang Okay. hinihingi po niya sa akin, patawad po. Oh, Wala. Inuuro ko ang demanda ko sa kanya. Anong salita ko po sa kanya? Maglaylo muna tayo, call off tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapag-isipan lahat-lahat. Sabi ko pong ganun sa kanya. Bakit po ginawa niya ngayon sa akin tong ganito? Wala kang perang galing sa Saudi para na i-join mo sa business. Hindi. 30,000 Hindi. lang ang dala mo na kulang pang pangbinyag nung apo mo. Hindi totoo yan. Oh, Ikaw pa mismo ang kasama kong mag-release ng pera sa bangko. Marami akong pagod. ipon mo sa BDO, Marami akong pagod. Kahit 1,500. sabihin ng sintimo lang. Okay, Hindi ma'am, magkakaroon sandali lang, ang buhay natin dyan, hindi- ma'am, sandali lang po. Ang sabi niya, meron daw siyang ebidensya na 30,000 pesos lamang ang perang dala-dala nyo galing sa Saudi. Kulang pa nga sir pampabinyag sa apo niya eh. Okay. Ako pa nag-abuno. Kung totoo po yan, magkano ba halaga ng property? Maliit lang po yun sir. Siguro mga more or less 100,000. Maliit lang. Kasi rights lang ang takbuhan dun. 100 lang pala. Okay. Mura lang. Sige, maghati na lang kayo. Akala ko kasi abutin mga Huwag kalahati nyo ninyo. nang ikorte Hindi po. yan. Ikalahati na lang. Oo. Okay, ma'am, hati na lang. Mag-usap na lang kayo ngayon para Oo. magkapatawaran. Opo. Sige. Okay. Anong, Pwede po ako doon, sir. Maghati po kami. Napakarami pong damage na ginawa niyan sa akin dito. okay. Makinig ka lang. Marami pong damage na ginawa sa akin yan dito. Naglabas po ng motor yan. Hinuhulugan ko po buwan-buwan yan. Makinig ka. Laylo ka lang. Total, mahigit 2 taon mo nang pinakikinabangan yung pera. Di ba? At pinag-resign mo ako sa trabaho ko. Sa edad kong ito, hindi na ako makakabalik. Okay? Maghati tayo sa pera. Bigyan mo ako ng 500,000, wala na akong pakialam. Iwaanan ko kayo dyan, hindi mo ako makikita. Final decision. Ma'am, 500,000 daw. Hindi mo na siya makikita. Final decision. Bahala ka sa buhay mo, bahala ko sa buhay ko. Sa'yo na raw Ano lang po, lahat-lahat. sir?
500,000 500,000 po inihingi niya. Bigay mo raw yung share niya ng 500,000 tapos sa inyo raw lahat Sir, yan. wala po siyang ganyang perang inuwi sa akin, sir. Kaya lang po, nagkanegosyo ako dahil sa pamamagitan ko po, lahat ng itinadadala niya sa akin na ipinangako po niya na wag na akong bumalik ng abroad, na may re-entry po ako sa amo ko. Ibibigay niya lahat sa akin, pero yun hindi ko po nilistay, sir. Habang nandyan po siya sa abroad, na iniwan po niya ako rito, nagnegosyo po ako ng sarili ko. Oh, nandun na tayo. Wala po siyang ganyang perang ibinigay sa akin, sir. Kaya gusto ko po, ilagay namin sa legal ang pag-uusap namin. Tama. Hindi po niya ako makukuha sa ganito, sir. Tama. So, ma'am, ganito na lamang po. Doon po sa demandahan ninyo, hindi po kami makikialam diyan kasi nasa korte na po Opo. pala yan. Ano po? Alright. Opo. Doon na lang po sa property. Kasi nga po, nung lumapit sa amin kanina, umiiyak po siya. Opo. Sabi niya, parang pusang gala na lang daw po siya. Matapos daw po siyang mawalan ng trabaho bilang OFW. Pinalayas niyo na po siya. Pinatutulog Sir, na lang po sa... hindi po Ma'am, sandali totoo lang. yan, Pinatutulog niyo na lang daw po siya sa duyan. At kuminsan, kung saan-saan na lang daw siya naitulog ng mga barkada, kaya naawa po kami. So kung ganun po pala, meron palang issue talaga, paghatian nyo na lang po sa barangay kung ano po pwedeng paghatian. Ano po? And then Hindi you po can... totoo yan, sir. Yung mga paratang niya na yan sa akin. Hindi, kaya nga po ma'am, yun po na lang total, pareho naman kayo nakapangalan niya sa property na yun. Benta na lang yan at maghati na lang ko kayo para may pera naman siya, pwede na siyang magsarili. Ano po? Ting naman po ako, sir, eh. Sinabi Okay. ko naman po sa kanya yan, eh. Sige po, gawin po natin sa barangay, ma'am. Kami po ang gagawa ng paraan tungkol dyan. Ma'am Yolanda, darating po kami dyan, pag-usapin ko po kayo. Ano po? Dyan sa Subic. Opo. Salamat po, Ma'am Yolanda. sir. Opo. Opo. Salamat po, sir. Sir, okay na po, sir. Wala tayong oras. Now, etong bagong development news. Babalik tayo kay Guillermo Estufin Melvin. Nanonood siya ngayon. Ang pangalan na pala ngayon ng kanyang Facebook group, pinalitan na niya. Bilis, ah. Proud to be OFW. Good. Tinanggal mo na yung pangalan ko. Proud to be OFW. Okay. Now, doon po sa mga OFW, mag-ingat pa rin po kayo dahil dumami po yung kanyang membro. Nahikayat niya po kayo na maging membro niya kasi ngayon, libo-libo na yung kanyang membro eh. Sapagkat nagamit niya po yung pangalan ng Raffy Tulfo. 4 hours ago lang pala, pinalitan niya yung kanyang Facebook page. Matapos natin may announce dito nung Friday, agad-agad niyang pinalitan. Proud to be OFW. Doon po sa mga OFW, bahala po kayo kung makipag-membro pa rin kayo rito. Right? Pero kung ako sa inyo, i-unlike nyo na po ito. Ano po mapapala nyo rito? Ano po mapapala nyo? Sa pagiging membro ng kanyang grupo, anong meron? Anong maitutulong niya? Anong magagawa niya? Wala. Wala. Baka mapahamak pa kayo. Wala. Wala siyang programa. Walang maniniwala sa kanyang otoridad. Mapapahamak lang po kayo. Sinabi pa niya rito, malinis ang aking konsensya at di ako natatakot na malaman ko rin kung sino'y naninira sa akin. Walang naninira sa iyo, Melvin Estupin Guillermo. Guillermo Estupin Melvin. Ikaw ang nagsisira sa pangalan mo at pati ako dinadamay mo. Okay? At handa raw siya humarap. Humarap ka rito, baka tadyakan pa kita, tarantado ka eh. Baka may maduraan pa kita, matadyakan kita, tanggudgud ko pa yung mukha mo sa sahig eh. Sira ulo ka palang Melvin Estupin Guillermo ka eh. Guillermo Estupin Melvin. Pupunta raw dito para magpaliwanag. Natakot. Sige, magpaliwanag ka. Pero, at your own risk, na kapag hindi ako satisfied sa paliwanag mo, imudmud ko yung mukha mo sa carpet dito. Hindi ako nagbibiro. Nakabingo ka na. Namumura ka nung ilang araw na karaan. Nakabingo ka na dahil nagbigay siya ng cellphone number. Nakalagay doon, ito ang cellphone number ni Raffy Tulfo. Maling cellphone number. Hindi ko cellphone number. Cellphone number niya siguro yon. Kaya doon ako nagalit sa iyo, Melvin. Nung una, pinababayaan lang kita. Pero nung nakita ko na namimigay ka ng cellphone number ko na hindi ko naman cellphone number, doon na ako na high blood. Especially noong inaanyayahan mo na silang lahat na magkaroon ng ID. At sa ID na yun, nandun yung mukha ko. Tarantado ka, Melvin ka.
makita lang kita, tingnan mo, mudgud ko yung mukha mo sa sahig. Sige, punta ka rito, paliwanag ka, ayusin mo paliwanag. Burahin mo muna yung, i-delete mo yung Facebook page mo. At saka ka magpaliwanag. At kapag hindi maayos ang paliwanag mo, imumudmud ko yung mukha mo. Tanda mo yan. Sige. Okay. Okay, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap, number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Alam mo kung bakit ako nagagalit talaga ng husto, Nins? Gawa nitong marami na siyang naloko. Oo, yun talaga ang hindi katanggap-tanggap doon. Ngayon, yung mga pinanluloko niya, sa ating bumabalik. Oo. Tayo ang sinisingil. Sino ba naman hindi ma-high blood niyan? At saka yung walang pahintulot, gagamitin ng pangalan mo, doon pa lang, ano na siya doon. Doon pa lang. Doon pa lang, meron ng panluloko. Siyempre, lahat ng OFW, sasabihin sa kanya na, kailangan ko ng tulong. Help, help, help. Oo. Hingi siya ng hingi ng pera. Papadala sa kanya ng pera. Tapos ngayon, ididirect sa atin. Pagdating sa atin, Oo, galit na galit kasi Galit daw na galit. nagbigay ng pera. nagbigay ng pera at yung pala pipila pa sila. Akala nila na kapag bigyan na silang pera, diretso na agad sila upo rito. Walang ganun. Kasi nahinga na ng pera nitong si Estupin. Melvin Guillermo o Guillermo Estupin Melvin. Sige. Alright, at ito naman mga kapatid, kung ang inyo pong hanap ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bitter-Go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter-Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Isa pa lang ulit talaga. Para kasi marami sa mga OFW natin kailangan ulit-ulitin mo upang mag-register talaga sa kanila. Proud to be OFW, palpak po, palsipikado, panloloko lang po ang ginagawa nitong Facebook page na ito na ang nasa likod po si Guillermo Estufin Melvin na nagamit po yung programa namin at nakapanloko na po ito. Proud to be OFW ang pangalan po ng kanyang Facebook page. Pag-ingatan nyo po ito, huwag ho kayo makipagtransaksyon dito. Kung ako po sa inyo, advice ko, huwag kayo maging miyembro dito dahil panluloko lang po ito. Walang mapapala kayo dito. Okay. Okay, at dito na lang kayo maniwala mga kapatid sa Bitter-Go na kung saan ay ito po nga po ay tumutulong at sa mga kaibigan naman natin na mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare sa napakamurang halaga. Kayo po ay tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Later Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalabing-labing ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide.
Philippine Standard Time, alas 2:48 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi Hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:49 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Ilalabas na ng Malaysian High Court ang hatol sa Pilipinong inakusahang pumatay sa kanyang sariling anak. Sa November 3, nakatakdang ilabas ang hatol kay Aldwin Rojas Saz na pumatay umano sa 8 taong gulang na anak na si Rojas Johnvin. Siyam na testigo ang ipininisinta ng prosecution laban sa suspect sa pagdinig noong nakaraang Martes. November 2016 nang paslangin umano ng suspect ang anak sa abandonadong bahay malapit sa isang sawmill sa Kilang, Papan, Wangsa. Sa ibang balita, kasado na ang malawakang tigil pasada sa September 25 at 26. Pangungunahan ng Stop and Go Transport Coalition ang tigil pasada upang ipakita sa gobyerno ang kanilang pagtutol sa phase-out ng pampasaherong jeep. Sinabi ni Stop and Go Transport Coalition President Jun Magno, nasa 90 hanggang 100% ng kanilang mga miyembro ang lalahok sa tigil pasada. Ayon kay Magno, hindi nila kinagat ang alok na pautang ng gobyerno kapalit ng phase-out dahil hindi ito sapat. Philippine Standard Time, 2:51 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dinatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay,
bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabado night, sarap daw rin sa atin. O Sabado night, spring wheels na sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap daw rin sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pale Pilsen na. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Naku, daming bisita! No problem. Discarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-section D! Ha? Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginahawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus.
Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management na ang kanila lamang pong lehitimong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog. Yung palang proud to be OFW niya, may nakalagay Philippines. Kasi may nagtatanong, alin ba raw doon? Kasi meron nata iba-iba. Basta proud to be OFW Philippines. Yun yung kay Guillermo Estufin Melvin. Lakas ng loob, ano? Grabe. Anyway. Ngayon, marami na nagbabash sa kanya doon. Ayun. Sinasabing peke ka pala, falsipikado ka pala. I'm sure maraming lalantad at nabiktima nitong Guillermo na to. Okay. Sige. At may mga bisita tayo dito. Si Jesus Bautista at Rosalina Cabardo, yung tiyahin ni Jesus. Andito po sila para ireklamo ang isang pulis na kanya pong kabarangay dahil sa siya po ay, kaya po kayo may saklay kasi binaril po siya August 29 dyan sa may Santa Ana, Manila. Sir Jesus, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Yan po yung tinamaan ng bala, yung kanang... Yes, sir. Bakit ito kay binaril ni Gariando, SPO1? Bali, hindi ko rin po alam kasi sir, natutulog po ako noon. Dumaan lang po siya nung ginising niya ako sa pamamagitan ng batok. Tapos pagkagising... Ba't niya kayo binatukan? Ganun kasi yung pag nalalasing, gusto niya yung wala siyang makikitang, walang istorbo. Sa dadaanan niya, walang standby, walang nagiinuman, basta walang tao. Uy, parang hari. Nung gusto niyang mangyari, gusto niya pag malinis yung dadaanan niya, wala siyang... Nga, parang hari. Kailangan, walang sagabal pag dumaan yung hari. Yes, sir. Yun ang feeling niya. Yes, sir. So ngayon, nandun ka, sagabal sa tingin niya, binaril ka, binatukan ka muna, tapos binaril. Yes, sir. Bali,
Regular naman po ako regular niya po ako nakikita natutulog doon. Dahil tapat po ng tiyahin ko yon. Tapos, nung pangalawang tanong niya sa akin, kung saan ako nakatira, sabay kalawit niya ng gatilyo. Halos 5 cm doon sa kaliwang paa ko, doon tumama yung unang bala. Nung tinanong uli niya ako na saan ka nakatira, sabi ko, sir, dito lang po, sir, sa compound. Halos parang mga 5 meters mula doon sa pinangyari sa unang putok. Yung pangalawang putok? Yung pangalawang putok, yung pagliko po namin, compound na namin, kamag-anakan po namin yon, halos 3 meters lang. Pero ano po yung sugat, sir? Sige, bilisan natin. Yung sugat dyan sa may kanang paa mo. Saan po galing yan? Sa pangalawang putok. Tinamaan na po kayo? Yes, sir. Tawagan nyo, Odette, yung EPD director. Dapat yung pinaka-hepe ng Eastern Police District. Si SP1 Gariando, sir, nagpatay na ng cellphone. Halatang natakot na po siya. Pero itong si Captain Rolando Recoco, so siya si Police Chief Inspector ba ang tawag nito? Tama? Captain? Captain, Chief Inspector. Tama ba ako, Sir Rolando? Chief Inspector po ang rango niyo, sir? Hello po. Sir... Hello? Hello po. Hello. Sir Rolando po ito? Yes, sir. Ano pong title niyo, sir? Chief Inspector? Inspector po. Police Inspector po. Ako po immediate supervisor niya. Police Inspector kasi yung Chief Inspector pala, yan yung Major. Opo. Okay, mamaya si Chief Inspector Ocampo, kausapin natin. For the meantime, itong si Inspector Rolando Recoco. So, sir, tauhan niyo po itong si Gariando. Ayos, sir, po. Napakawalang hiya naman itong tao to, sir. Para siyang hari ang feeling niya. Kapag mayroong sagabal sa kanyang daanan, binabaril niya. Hindi naman po siguro ganun. Hindi ko rin po alam ang istorya, pero ang alam ko po, nasa investigation na po sa gas yan, nagdemanda na po. Kaya po kami, hindi na kami sasalita kasi nakademanda na po. Pero sir, bakit nyo sinabing hindi naman siguro ganun? Agad-agad kinakampihan nyo? Hindi naman po. Bali din po doon sa salaysay nung Gariando. Ngayon, kung meron naman po talagang... sige. Ano po yung salaysay sa inyo ni Gariando? Ano pong pagkasabi niya sa inyo? Anong bang nangyari? Parang hindi lang po sila nagkaunawa ng kapitbahay niya dahil di umano po, nagkainuman sa tapat ng bahay nila. Yun lang okay. Sige sir, sabihin na natin for the sake of argument, ganun nga po. Halimbawa na lang po, hindi sila nagkasundo, nagkainitan sa inuman. Tama ba yun? Babarilin niya agad yung kanyang kainuman, yung kanyang kagalit? Yes or no? Wala naman po sinasabi sa amin si Gariando na binaril niya eh. Wala pong ganon. Pero sir, ito may sugat sir eh. Ay wala po rin, hindi ko rin po masasabi kasi hindi ko nga po nakita. Hindi ko rin po alam kung anong tunay na pangyayari. Hindi kaya nga, sandali lang sir. Halimbawa na nga lang, okay, nag-inuman itong dalawa, kunyari na lang, at pagkatapos hindi silang kaintindihan. Right? Now, tama ba na babarilin niya agad itong kanyang kainuman? Ito po may medical certificate at dito po sa medical certificate, makinig ka muna. May nakalagay gunshot wound. Makinig ka muna, lintik ka naman. Mamaya kakausapin ko si Jan Sapitula. Okay, tinatawagan na po namin si Jan Sapitula. Makinig ka, Inspector. Tama ba yon na mamamaril siya? Halimbawa, yung kanyang kainuman, hindi niya kasundo? Well, base po sa halimbawa niyo, mali po yun. Yan ang gusto ko marinig sa'yo. Hindi, yan ang gusto ko kasi kanina sabi mo, hindi naman siguro. Kinakampihan mo agad. Ay, hindi naman po natin kinakampihan. Ang inaano lang po natin dito, nilalagay po natin sa lugar. Kasi hindi nga, kaya nga sir eh. Ito nga sir eh, meron na nga medical certificate at nakalagay sa medical certificate, gunshot wound. Yung mga sugat niya. Hindi po nakikita, so alamin po natin. Hindi kaya nga sir, meron po medical certificate, nakalagay gunshot wound, ito, pipilay-pilay siya at binaril siya ng inspector. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, nagiinuman sila, sabihin natin, ganun nga talaga nangyari. Tama ba yun? Nababaril niyang kanyang kainuman? Hindi niya kasundo sa inuman? Mali po sa halimbawa sinasabi niyo, mali nga po yun. Pero iba naman po din ang sinasabi sa amin ng SPO1 Gariando. Bakit kamping-kampi ka sa inayupak na ito? Na binibigyan ka ba ng pera nito? May investigation na po. Sandali lang. Bagman mo ba ito si Gariando? Sandali lang. Bagman mo ba ito? Hello, napuputol po kayo, sir. Huwag kang magbingi-bingi yan. Bagman mo ba ito si Gariando?
Hello po. Kita mo hinayupak na ito, nagbibingi-bingihan pa tong gagong to. Tarantado to, nagbibingi-bingihan. Sir, makikiraan lang po, sir. Before pa po ako nung mabaril, meron pa unan siya nasita. Pangalawa pa lang ho ko. Pangalawa ka lang? May pangatlo pang binatukan siya. Lahat kayo, binatukan niya at binaril niya? Hindi po, binatukan niya lang yung kapitbahay namin. Kasi huli ko na nalaman din po, sir, nung nakauwi na ako. Nakarinig ng putok din siya, pero hindi niya alam na doon pala yung pangyayari na yun. Nung nakita niya, binatukan niya yung bata. Pati bata? Oh, ilang taon yung bata? Hindi naman, siyempre matanda po ako ron eh. May asawa na rin po yun. Galing si trabaho. Pauwi na. Napadaan siya sa lugar na yun. Hindi, pasibak po natin to si Gariando. Yun nga gusto namin mangyari. Tatanggal po natin. Huwag ka makipag-areglo dito, sir. Baka naman mababalita lang namin. After a few days, areglado ka na. Sir, ilang beses na po kami nag-uusap. Katulad kahapon, nagdeklara po siya ng tama na yung Gismil. Sabi ko, sir, kaya kong kitain yan sa sahod ko sa loob ng kinsenas. Kung hindi mo ko tinamaan, sir, baranggayan, okay ako. Pero tinamaan mo ko, ang masakit kung napuruhan mo ko. Okay, sige, eto na, si General Oscar Albayalde. Kataas-taasan to sa NCRPO. General Albayalde, magandang hapon po, sir. General, sir. Yes, good afternoon. Opo, sir, ito pong si Gariando SPO1, kapag nalalasan po ito sa kanilang lugar, sir, sa Eastern Police District, nambabatok po ito ng tao at namamaril. Ito pong isa sa mga biktima niya, may medical certificate po rito, binatukan niya kasi ang gusto niya po pala, paglasing siya, lahat ng dinadaanan niya, malinis at wala pong tao. Yung mga tao nandyan, natutulog, whatever, babatukan niya at kapag pumalag, babarilin niya. Ito, sir, may tama sa balat. 3 po sila ang mga pinagbabatukan niya. Sir, lalapit po kami dyan sa inyo para mapaimbestigahan po itong si ano? Opo, Gariando ha. Gariando po, sir. Ayan. Sige, darating po kami dyan. Sir, General, sobrang thank you po, General. God bless po. Opo. Mag-text lang po kayo kung kailan kayo. Thank you po, sir. Okay. Sir Jesus, yari na to. Yan. Nakausap natin si General Albayalde. Sasamahan namin kayo kay General Albayalde. Patatawag to si Bakto. Okay? So, ang request ko lang sa'yo, wag kang buong paninindigan ko po, sir. Buong paninindigan ko. Hindi kayang palitan yan. Para wala na pang mabiktima ang tao. Yes, sir. Tama po. Di ba? Ito yung naninira sa mga magagandang programa ng ating Pangulo na all-out war sa mga drug suspect. Di ba? Tinutugis ang mga salot sa lipunan. Siya hindi eh. Siya yung salot eh. So ngayon, itong ginagawa niyang kalukuhan, ibibintang ngayon sa mga matitinong pulis na sumusunod sa kautusan ng Pangulo na linisin yung kalye ng mga salot. Yung mga drug pusher at drug lord. Pero ito si Gariando, siya yung salot. Kaya sir, lalapit kita kay General Albayalde, yari ito. Pero kausapin pa natin itong si Major Virgilio Timajo, Public Information Officer ng EPD. Major Timajo, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Dito po sa Eastern Police District. Opo. Sir, ito pong si Inspector Ricoco. Ayaw ko nang kausapin to. Hindi ho marunong magsalita. Siguro ikaw marunong ka kasi ikaw ang Public Information Officer. Sige sir, ano bang pwede niyong malaman? May share namin at sige sir, ipatatawag po namin itong si Gariando. Siguraduhin nyo lang po, sisipot po ito sa harap po ni General Albayalde kasi pupunta ho kami, kasama po itong si victim, si Mr. Bautista. Ipaharap nyo po itong si Gariando kay General Albayalde, sir. Sige po, sir. Sige po. Ano pong, bigyan niyo po kami ng date, tamang exact date para po malaman namin ng schedule. Sige po, off-air po sabihin namin. Baka mamaya tumakas na ito, mag-iska po to. Sige po, off-air, kakusapin ka po ni Odette para doon sa schedule. Salamat po, sir, ha? Apo, sir. Apo, thank you po. Okay. Salamat na lang kay Major Joselito De Ocampo. Major De Ocampo, magandang hapon. Major, Chief Inspector De Ocampo. Andiyan pa ba si Chief Inspector? Wala na? Okay. Sige. Sir, isa pong reporter namin ang tututok sa kaso mo. Doon ho tayo sa NCRPO. Okay? Sige po. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Po.
Loko-loko ito na kay high blood tong si Ricoco eh. Kamping-kampi siya eh. Siguro bagman niya ito. Sa kalokohan. Defensive para kay ano. Imbis na sabihin niya, mali yan. Hindi namin gusto yan. Hindi namin tinutolerate yan. Mamamaril ka ng taong walang kalaban-laban, walang kasalanan. Bawal yan. Abay, sabi niya, hindi naman, sir. Hindi naman natin alam. Halatang halata eh. Samantalang, ito na nga, may nabaril pa. Ano Di ba? pang pruwebang gusto niya? Ito dapat ang kinakampihan ng Commission on Human Rights. Makinig kayo, mga taga-Commission on Human Rights. Tama naman talaga si Presidente na dapat ang budget niyo 1,000 pesos lang. Inamin ni Gascon sa isang interview na oo, ang isa sa mga mission nila ay tulungan ang mga suspect. Kasama pala yun sa mandato nila. Yes, sinabi niya yun eh. Now, kung nakikinig ka Gascon, tama lang naman talaga. Kung akong tatanungin, zero budget ka, buti pa nga, bibigyan ka pa ng 1,000 pesos. Bakit ka mo? Kasi, wala kayong ginawa kundi palaging kampiyan ang mga kriminal tulad ni Gariando. Etong si Gariando, halimbawa, nabugbog tong si Gariando, binugbog. Di ba? O binugbog na mas mataas na opisyal sa kanya. Kakampiyan to ng CHR. Kawawa naman si Gariando, ba't nyo binugbog yan? Alam mo kayo dyan sa CHR, dapat ang kinakampihan nyo yung mga biktima. Halimbawa na lang itong mga OFW natin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi tayo nakakabalita na mga nire-rape, binubugbog, binibenta, minamaltrato mga OFW natin sa ibang bansa. Ba't hindi kayo pupunta doon sa CHR? Bisitahin nyo. Bigyan nyo ng legal assistance, lahat-lahat gawin nyo para mapauwi. O dili kaya, kausapin nyo lahat ng mga pwedeng kausapin, kongresoman o senado yan, na iban na yung pagpapadala ng domestic helper sa mga lugar tulad ng Saudi para hindi na mabugbog o mamaltrato. Yan dapat ang pagtunan nyo ng pansin. Hindi. Ang pinagtutunan ng CHR ng pansin, yung mga drug suspect, yung mga kriminal. Yung mga kriminal na nababaril, na nabubugbog. Ba't nyo binugbog yung kriminal? Kriminal yan, may karapatan yan. Bullshit. Ang dapat kinakampihan nyo, pinagtatanggol nyo, yung mga OFW, yung mga security guard na hindi pinapasahuran ng tama, na kapag sila ay nagdemanda sa NLRC, babalik na rin pa sila, sila pa ang kakasuhan ngayon. Maraming tayong ganong insidente. Yung mga kasambahay, na pinagbibintang nagnakaw na hindi naman talaga, ilan sa kanila, minamaltrato, binubugbog. Bakit hindi yun ang kampihan nyo? Yung mga factory worker na hindi binibigyan ng tamang pasahod. Ba't hindi nyo depensahan yun? Bakit ninyo ipaglaban? O bakit hindi tamang pasahod yan? Ba't walang benepisyo mga yan? Ba't walang 13-month pa yan? Bakit walang SSS yan? Bakit hindi nyo pagtunan ng pansin mga yan? Bakit palaging suspect sa krimen? Di ba? Baka create sila para sa human rights ng mga kriminal. Exactly. Yun nga sinabi ni Gascon eh. Diba? Tapos isa pa Gascon. Yun ang mandate. Nagduduplicate na yung ano nila eh, yung kanilang trabaho eh. Kasi ginagawa na ng Public Attorney's Office yan eh. Oo. Kita mo recently, yung Public Attorney's Office, tumutulong na. Di ba? Nakikialam na. Lagi naman. Tama nga, di ba? Di ba? I mean, andun talaga sila. Oo, parati. Pag yung mga nababaril ng mga suspect, nandoon yung Public Attorney's Office. Sobra-sobra ka exposure eh. Naglalabanan sila, nag-aagawan sila eh. Public Attorney's Office, PAO, at saka itong CHR. Duplicate na. Nagduduplicate na yung inyong mga trabaho. Di ba? So dapat kayo, PAO, doon kayo sa mga kriminal na kinakasuhan sa korte. Trabaho naman talaga ng PAO yan. Kasi itong mga kriminal, kung wala talagang pang-abogado, yung PAO ang tatayo. Okay yan. Nasa mandato nila yan. Oo. Kayo CHR, anong nasa mandato nyo? Makikisaw-saw kayo, protektahan nyo pa rin yung mga kriminal? Dapat doon na kayo naman sa mga victim para hati. PAO sa mga kriminal na walang snatcher o drug pusher o addict na wala naman talagang pang-abogado dahil ubos na yung kanilang pera sa kanilang pagiging addict, then yung PAO yan.
o whatever, criminal aspect. Ngayon, kayo CHR, sa mga victim naman, para hati, maglabanan kayo sa korte, PAW versus CHR. Para balanse. Ganun, Check para and balance. balanse. Yung PAW doon sa mga kriminal, yung CHR sa mga victim. Balanse. Hindi yung pareho kayong lahat dalawang grupo, pare-pareho doon sa suspect. Di ba? Pero sa mga victim, wala na tuloy. Wala sa mga victim. Tingnan nyo po, araw-araw po yan, merong mga kinakawawang OFW. Minamaltrato, binubugbog, binababoy, binabastos, hindi pinapakain, binibenta. Ang dami niyan sa action center natin. Nire-rape, Marami. kinukulong. Bakit CHR hindi nyo aksyonan to? Pumunta kayo doon sa Saudi. Di ba? Abogaduhan nyo itong mga OFW natin. Di ba? Na bago sila umuwi, siguraduhin nyo makasuhan yung mga Arabo ng baboy sa kanilang bastos na nakit at kung ano-ano pa. Yun dapat ang tatabawin nyo. Di ba? O yung mga SG na walang tamang pasweldo. Oo nga, yung mga overworked, Yung mga underpaid. manggagawa dyan na hindi tamang pasweldo. O karapatan pantao nila yung masweldo ng tama. Hindi sila sinisweldo ng tama, inaapi sila. Then CHR yan dapat. Wala eh. Suspect ang gusto nila. Yung criminal ang gusto nilang tulungan eh. Kaya tama yan yung sinabi ni Presidente. Ha? Bigyan ng 1,000. 1,000. Ano Budget. yun? 1 year na yun? Yung 1,000. May sinabi pa kasi Presidente, di ko na ulitin eh. Bakit daw puro bata, teenager, ang paborito raw tulungan, mga minor de edad, nitong si Gascon. Hindi ko na po sabihin yan dito. Kasi hindi naman ako si Presidente, hindi ko pwedeng ulitin yung sinabi ni Presidente. Alam mo na yon, yung mahilig sa mga bata, anong tawag doon? Huwag mo na sabihin. Baka yung karaw, mahilig ka sa mga batang lalaki. Sabi ni Presidente yun, ha? Sige, okay. Teka, may sinasabi dito, Idol, si Beth Paras. Ano About sabi? dito kay Guillermo Estupin Melvin. Oh. Okay, ang sabi dito ni Beth Paras, Sir Rafi, Ma'am Nina, marami pong accounts yung friends who like Rafi Tulfo in action. More than 50 accounts po yan. Meron po siyang account na 22,000 members. Beth Paras. Sabi ni Beth Paras. Yan. Oh. Para saan niya gagamitin yan? Para makapanloko. Dami pala niya. And for all we know, later on, baka kandidato na yan, baka congressman na yan. Nako po. Kaya siguro nag-iipon yan ng maraming mga members, peperahan niya, at pagkatapos kayo po, mga miyembro, utuhin niya para ikampanya siya. Kaya nga dapat... Anong purpose niya? Oo. At wala naman ho talagang paraan na para makatulong sa inyo. Sige, meron tayong rito. Sige, si Farah Abidejos, Hello po. hindi naman na siya minor, isa siyang call center Hindi agent. siya minor. Andito po siya para makausap yung taong nanligaw sa kanya na matapos ng hindi sagutin pala, pinagkalat po na may nangyari sa kanila. Ma'am Farah, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay, itong si Francis Tambis. Opo. Pinagkakalat niya ngayon na kayo ay magkasintahan at may nangyari sa inyo? Opo. Sinisiraan po kayo? Opo. Wala ho talaga kayong relasyon? Wala po. Sige. Mr. Francis Dan Tambis, magandang hapon po. Sir Dan? Sir Francis? Hello po. Sir, Ma'am Farah, diretsuin mo na siya, kausapin mo siya. Yan, kakausapin ka ni Miss Farah. Ano nang nangyari dun sa public apology na inaantay namin? Tsaka ba't hindi ka sumipot dun sa barangay sa may pangalawa tsaka sa pangatlong hearing? May pinirmahan na po kasi siya dun eh. Okay, Francis. Francis. Okay, bakit mo pinagkakalat na girlfriend mo itong si Farah na hindi naman totoo at brenake ka nga niya eh? Malinaw po sa akin yun, sir. Ano po? Malinaw po sa akin yun, sir. So inaamin mo ngayon na hindi mo siya kasintahan talaga? Opo. Na pinagkakalat mo lang yun na hindi naman totoo? Opo, pero kahit At walang, at importante, walang nangyari sa inyo dahil hindi ka kanya kasintahan, hindi ka kanya sinangkot. Tama? Totoo po. Tama? Totoo po. Ano po? Totoo daw po. Totoo? Tama po. Sige. Ngayon, mag-public apology ka. Ito ang dahilan kung ba't pumunta rin si Miss Farah para linisin
yung kanyang pangalan dahil nasisira siya, pinagbibintangan siya ngayon ng kanyang mga kasamahan na magkarelasyon kayo at may nangyari sa inyong dalawa. Mag-public apology ka para hindi ka na ireklamo pa ni Miss Farah. Sige. Ay, sir. May I go ahead, sir? Sige po. Okay lang po. Laksan mo, mag-public apology ka. Nakikinig siya. Para Jane, sa mga nakakakilala po sa amin dalawa, ako po si Francis ay nagpapakumbaba na at humihingi ng tawad sa nagawa ko. Alam mo, para naging formal naman ako sa'yo eh. Okay. Hindi talaga ako komportable yung magsalita ng ganito o magganito, pero para, alam mo, pinagsisisihan ko naman yun eh. Patid ko na nabigo kita. Nabigo mo siya? Ba't mo siya nabigo? Kasi sir, siya po yung una nagparamdam sir. Farah, ikaw raw muna nagparamdam sa kanya? Kapal na mukha mo. Lakas ng loob mo. Gago ka. Pero, ma'am, nag-public apology na siya. Okay na ba yon? At saka ano po, ang gusto ko po kasi, siyempre naman po, hindi naman po lahat ng kaibigan niya at saka ng mga balita na kung saan po yung nakarating, hindi naman po lahat siguro nakikinig. Kasi ipopost po namin ito sa FB na Opo, yun po. Para yun na po. Makakarating to sa napakaraming tao at malalaman na siya ay nagsusorry at totoo nga naman na wala kang relasyon at walang nangyari sa inyo lalo pa. Opo. Okay na sa iyo? Opo, yun na po. Okay? Opo. Malinaw. Mr. Tambis? Okay na sa iyo. Ba't ka umiyak? Siyempre sir, bilang lalaki, may kapatid din po kasi akong babae at di sana inisip mo yan nung una pa lang, hindi yung nagyayabang sa mga kabarkada mo. Ano mo, para mahangin ka, tumahimik ka, wag ako. Hindi naman ako nagyayabang eh. Talaga. Kung ano mo lang, nag-overthinking ka lang talaga eh. Talaga. Hindi overthinking yung pambabastos mo, wag ako. Ilang taon na ba itong si Francis? 23 po, pero parang isip walang parang hindi ko alam kung isip bata o ano eh. Bakit tumatawa ka pa? Sir Francis, bakit ba't gusto mo si Farah? Sir, biglaan lang po. Siya po talaga yung una nagparamdam, sir. Ako? Kapal na mukha mo, si Raulo. Di ba, sinabi mo, pinagdasal mo pa nga ako kay Lord. Yun nga yung pinanghawakan din, kaya nga ako nag-pursue sa'yo eh. Talaga ba? Sinabi mo ba yun na pinagdadasal mo siya kay Lord? Hindi ko o baka pinagdadasal mo kay Lord para kunin na siya? Yun po. Tama po eh. Paano kayo nakakilala nito? Hindi, actually, hindi ko po talaga siya kilala. Kaibigan lang po siya ng kuya ko. Tapos, ewan ko po sa kanya, sinabi niya po sa akin na nakikita-kita niya na daw po ako. Tapos may gusto daw po siya sa akin. Tapos gusto niya pong manligaw. Okay. So, Sir Francis? Okay. So, okay na yon, everything in place, yung apology in place na ikaw ay humihingi ng sorry na hindi kayo magsyota at wala nangyari sa inyo. Okay? Opo. Okay na, ma'am? Opo. Maraming salamat. Salamat po, Sir Francis, sa pagtanggap ng tawag namin. Ipopost namin to sa Facebook page namin para makarating sa napakaraming tao malinis yung pangalan mo. Salamat po. Okay, ma'am? Sige po, maraming salamat. Salamat po, Sir Francis, sa time. Ma'am Farah, salamat po sa pagpunta. Thank you po. Sobrang maraming salamat po. Yes, ma'am. Wanted. Okay, at magbabalik po ang Wanted sa radyo. Samantalang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery Dare to Compare. CDO Carne Norte Langhap ang sarap na pinagsama at ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promo at mga bagong produkto. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life
ally. At ng organic acai berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:32 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras, 3:33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Ikinagalak ng kampo ni Pork Barrel Queen Janet Napoles ang pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Jinggoy Estrada. Posible umanong gayahin ni Napoles ang argumento ni Estrada upang makapaghain din ng piyansa. Sinabi ng abogado ni Napoles na si Dennis Buenaventura na paborable at malaki ang epekto ng kaso ni Estrada sa kaparehong kaso ng kanyang kliyente. 5 plunder cases ang kinahaharap ni Napoles sa Sandigan Bayan kaugnay sa pork barrel scam. Pag-aaralan ni Buenaventura ang actual terms ng resolusyon bago maghain ng mosyon sa anti-graft court. Maghahain ng unang mosyon ng kampo ni Napoles sa 5th Division na nagbigay ng piyansa kay Estrada. Philippine Standard Time, 3:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi,
Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik po muli tayo. Tamahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At binabati pala ni Yusek Joel Egco itong si Father Arnold Abelarde ng belated happy birthday taga San Antonio, Nueva Ecija. Happy birthday! And also happy birthday kay Domingo Pineda ng Valenzuela City. Lagi daw pong nakikinig sa Wanted sa radyo. And happy birthday to Jed Akiane ngayon din. At si Brian Patawaran na laging nakikinig at yung mga taga Hall of Justice ng San Pedro, Laguna, kahit daw sa tindahan sa labas ng Hall of Justice nagmo-monitor lagi. Salamat sa po. Wanted. Salamat Thank po. you po. May bisita tayo? Si Gerson Erok andito para humingi ng tulong tungkol po sa ginawang pagkaladkad at hindi at pagtutok ng baril sa kanya ng pulis. Nangyari daw po ito September 15, 3 p.m. sa may GMA Cavite. Viral daw ata ito? Oo, ngayon, viral sa social media, sa FB, tama ho ba? Opo. Okay. Sige, Sir Gerson, ano ho bang nangyari?
Nung lumabas po ako, sir, bumili sana ng tinapay para sa merienda ng bunso kong anak. Okay. Pagdating ko po sa may gate, nagtanong ako sa gwardiya kung ano po nangyari, baka may banggaan ho ba? Okay. Kasi maraming pulis. Sabi niya, checkpoint. Okay. Wala akong dalang... Ayan na, nasa TV screen na? Opo. Okay, so checkpoint yan? Oo. Ngayon... Nung police checkpoint? Opo. Police checkpoint. May sign, nakalagay police checkpoint. So, bakit mo tinakbuhan? Wala kasi akong dalang papel, sir. Kasi pagtanong ko sa gwardiya na ano pong nangyari, may banggaan na po ba? Sabi niya, wala, checkpoint po. Ay, wala ako pong dalang kahit Teka muna, banggaan. Wala naman ako nakikitang banggaan doon. Malinis naman po. Ang tanong ko lang po sa gwardiya, sir, kasi madalas doon may banggaan eh. Kaya tinanong ko siya, may Pero banggaan? walang banggaan. Wala Malinis po. yung lugar. Oo, kaya so, nagtatanong ka lang kung may banggaan. Opo. Kahit na wala ka nakikitang banggaan. Opo, nagtatanong ako kasi maraming Bakit pulis. may checkpoint? Oo po. Kasi maraming pulis? Oo, kasi maraming pulis. Kasi madalas doon po, sir, may banggaan sa amin mismo. Dahil sa banggaan, naglalagay ng checkpoint? Hindi po. Dahil kasi doon, lagi-lagi kasi Dali doon. lang, sir, para maging patas ako dito. Apa. Ang checkpoint, nilalagay hindi dahil sa banggaan. Nilalagay yan para sarain yung mga good guys and bad guys. Apa. Yan po ang purpose ng checkpoint, hindi dahil sa banggaan. Apa. Para sa kalaman mo at lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ang checkpoint, hindi para sa banggaan yan. Lalagay po ng checkpoint ang pulis para sarain ang mga masasamang elemento. Opo. Okay? Na hindi na payagang magpagalagala sa kalye. Opo. So in your case, sir, umatras ka sa checkpoint. Opo, umatras po ako. Tapos umuwi ako ng bahay kasi wala akong dala kahit rehistro kasi bumili nga lang ako ng tinapay. Wala kang dalang rehistro. Opo. Bakit walang rehistro po yung motor nyo? Matagal po kasi binili yun, sir. May URCR, hindi na po na-rehistro. At wala kang helmet? Wala pong helmet, sir. Okay. So ngayon, pakita ulit natin yung video, Karen, Odette. So ngayon, umatras ka. Opo. So sa tingin ng mga pulis, tumatakas ka. Siguro po. Alright, so hinabol ka nila. Opo. Yung pag-uwi ko po, wala po akong alam kung may humahabol pa po sa akin. Ayun po, meron sa video. Opo, oo. May mga pulis na humahabol sa inyo eh. Pero yan, di ko napansin. Hindi niya pansin? Opo. Okay. So, nung paghabol po sa inyo, ano nangyari sunod? Pagdating po sa bahay ko, maya-maya, dumating yung dalawang pulis muna. Tinutukan ako ng baril, sabay binatukan, sabay sa tagiliran ko po. Tapos dumating yung pangatlong pulis po, nagkasanong Armalite, doon na sa harapan ko. Kaya nawala po ako sa sarili, sobrang takot eh. Tapos binitbit na po ako, kinalagkad papuntang labas. Saan po papuntang labas? Papunta po doon sa gate. Pagdating po sa gate, ano pong nangyari? Dinala po ako sa patrol nila po, sir. Pagdating po sa patrol? Pagdating sa patrol po, sir, sumunod yung presidente ng asosasyon. Kinausap po yung happy na kung pwede po kawalan. Pakawalan ako. Kaya pinakawalan ako, sir. Tapos tinikitan po ako. Ano po nakalagay sa ticket? Ang ticket po, sir, ang nilagay, reckless. Tapos no license at saka no registered po. Totoo naman. Wala kayong registration at wala kayong lisensya. Totoo naman po. Tama lang po yung ticket. Oo, tama lang po yun, sir. Pero alam niyo po ba, malaking kasalanan po yung pagtakas sa checkpoint. Kasi parang takas na po sa checkpoint yung ginawa nyo. At ito po ay warning ko sa lahat ng nanonood at nakikinig. Huwag niyo pong tinatakasan ang checkpoint. Maswerte ka, sir, buhay ka pa ngayon. Kasi may mga pagkakataon na may mga trigger happy ng mga pulis na kapag tinakasan mo, akala nila kriminal ka, di ba? Tutugisin ka at babariling ka. Buti nga itong mga nasa checkpoint na sa GMA Cavite, yung sa subdivision ninyo, matitino to. Kasi kung hindi ito matitino, sir, baka pinagbabaril ka na. Kaya ang advice ko sa inyong lahat, huwag niyo pong takasan ang checkpoint. Kung wala ko kayong masama na ginagawa, mabuti kayong tao, law-abiding citizen kayo, there's nothing to fear. Okay, sir? Para maliwanag to, hindi para sa ito, para sa lahat to. Kausapin natin si Captain Wilfredo Taran Jr., Chief of Police ng GMA Cavite. Captain Taran, magandang hapon po, sir. Yes po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Andito po si Mr. Gerson Erok. So, yes, sir, po, sir. Yes, po. Mas maganda magagaling sa inyo. Paano ba nangyari itong sa kaso po ni Mr. Erok? Sir, nagkakandak po kami ng legitimate checkpoint sa Mayor's Drive po, Long Mayor's Drive, in front po ng Riverview subdivision. Opo. Nagkandak po kami, nag-start po kami ng 2 o'clock. Okay. Nung lumapit yung tao ko, nasabi may nabol yung tropa na
na umiwas daw sa checkpoint na kinakawayan para bumalik. Ma-check po yung mga dokumento ng motor po at saka nung license ng driver. Bumalik po ito yung nagreklamo po. Opo. Yung ginawa ng pulis namin kasi po yung pag-iwas doon may doubt na po yung pulis natin para habulin siya. Baka po may nasabi ko nga po sa kanya yon. Yes po sir, at saka talamak po yung riding in tandem dito po sa Cavite. Opo. Kaya po nagsasagawa po tayo ng checkpoint from time to time para masiguro po natin yung kaayusan dito sa GMA Cavite po sir. Kaya ito, nung umatras siya, may udyat na po sa tao natin para abulin siya, para verifikain kung siya ba ay kriminal o maayos na tao. Maayos na tao o kriminal. So, hinabol niyo po siya? Hinabol po. Inabot ng tao natin, sir. Ando na to, papasok na siya sa bahay nila at inimbitahan ng tao natin na pumunta doon sa checkpoint at verifikain yung motor niya po, sir. Kaya yun po, nakita natin sa video na tinutulak ng tao kasi nagre-resist siya, sir, na hindi siya pupunta doon kasi kinakabahan. Nung nandun na siya, sir, lumapit yung presidente ng subdivision at nakiusap sa akin, sir, ano po ba gagawin dyan? Kasi yung balak sana ng mga tao natin, sir, na kakasuhan po siya dahil doon sa ginawa niyang pagtakas sa checkpoint. Okay. Ang action naman po namin, sabi ko, sa simpleng violation niya at maabala pa siya, sabi ko, titikitan na natin at ito turn over ko siya sa presidente ng subdivision. Kaya yun po, yun nangyari. Okay. Kaya sabi ko sa kanya, pinangaralan ko lang na next time, sa liit ng violation mo, kaming nagche-checkpoint, hindi naman kami tumatayo, nagpapainit doon para mamerwisyo ng tao. Okay. Kaya yun po nangyari, sir. Ano po? Opo. Sir Gerson, ikaw ba'y pinirahan? Hindi naman po, sir. Kasi okay, itanong ko lang muna, sir. So, hindi ka pinirahan? Hindi naman pinirahan, sir. Pero mismong sa bahay ko na po, tinadyakan nga yung pintuan, yung gate namin. Okay. Kaya nga yun. Sandali po, Captain at Sir Gerson. Alam mo, wala akong pinapanigan dito, sir. Ako'y nasa gitna at kung sino yung nasa tama lang. Kung ako naman po ang nalagay sa sitwasyon ng mga pulis, talagang hahabulin kita hanggang sa bahay mo. Dahil iisipin ko na tumatakas ka, ikaw ay isang masamang tao na baka meron kang dalang droga sa katawan mo. Sir, patapusin mo ako. O dili kaya baka meron kang dalang baril o granada kung ano pa. Kasi tumatakas ka Nung mga oras na yon, nung habulin ka ng mga pulis, hindi nila alam na ang violation mo ay wala ka lang rehistro. Hindi yun ang nasa isip nila. Ang nasa isip nila, most likely, kaya ka tumatakas, meron kang illegal sa loob ng sa iyong katawan. At tama lang po talaga na habulin ka ng mga pulis. Sabi ko sa iyo kanina, maswerte ka, hindi ka binaril. Kasi kung ibang mga pulis na mga tarantado sa ibang lugar, baka binaril ka, sir. Narinig mo yung sinasabi ko? Ito po yung advice ko. Advice na rin po to. Salamat po sa pagpunta nyo, public awareness to. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, huwag nyo pong tinatakasan ng checkpoint. Ngayon, kung kayo po'y kinutuwangan sa checkpoint o ginawan ng illegal sa checkpoint, din magsumbong po kayo. Marami po kayo mapagsumbungan. Di ba? Pwede kayo magsumbong dito. Pwede kayo dumiretso kay President Duterte. Meron naman siyang 888 na numero. Pero wag nyo pong tinatakas ng checkpoint at yung police po natin, binigyan po ng mandato na mag-checkpoint para sarain yung mga kriminal at yung mga matitinong tao. Kung matino kang tao, then you go. Kung kriminal ka, then i-hold ka nila. Pero yung kinasahan ako, sir, yung kinasahan ako ng baril po, nakakatakot po yung nakatutok sa tagiliran ko at saka dito sa harap ko. Alam mo kung bakit? Opo. Kasi nga po, tumakas ka. No, malay ng mga pulis kung meron kang baril. Siyempre, naka-ready lang po yung baril. Sir, wala ako kinakampihan dito, sir. Kakampi ko yung kung sino po yung nasa tama. Opo. Kahit na po akong pulis, tututukan kita ng baril kasi malay ko, kung bubunot ka ng baril at uunahan mo ako, bago mo ako mabaril, nakatutok na yung armalite ko para kung sakali mabubunot ka, upakan kita. Ganun po talaga yun. Ang patakaran dyan. Maraming salamat pa. Nag-guess mo, Sir Gerson? Opo. Pero kung pinirahan ka nila,
Ibang usapan yon. Wala naman po, sir. Wala namang ano. Wala naman. Opo, yun ang huli sa akin, hindi naman nagsalita. Pero ikaw ay may violation na walang registration. Opo, totoo po yun. Yung motor ko, wala po talaga. Bakit ka kasi lalabas-labas na walang registration ng motor mo? Hindi mo naman kasi akalain namin na magkakaroon ng... Hindi mo kasi akalain na may checkpoint. Opo. Kahit na may checkpoint o wala, hindi mo dapat dinadrive. Ang motorsiklo mo na walang registration, i-register mo muna yung motor mo, pumarehas ka. Kasi sir, yung pagpapatakbo mo ng motorsiklo mo na walang registration, wala ka sa parehas. Para sa loob lang kasi yun ng subdivision. Maski na, sir. Opo. Maski na sa loob. At no driver's license pa pala. At wala kang driver's license. Wala po, sir. Totoo po yun. Wala po. Kaya nga umuwi ako sa bahay, sir eh. Kaya nga, sir. Marami kang tama, sir. Hindi ko po sisisihin yung pulis. Galito ako sa mga pulis. Alam niyo na po yung programa ko. Araw-araw may binabatikos akong pulis dito. Kanina may binatikos lang ako kasi mali talaga yung pulis kanina. Pero this time, wala ako nakita masama sa mga pulis sa GMA Cavite. Wala talaga, sir. Sorry, sir. Hindi ko sila babatikusin. Hindi ko sila pagagalitan. Hindi ko sila irereklamo dahil ginagawa lang po nila ng trabaho nila. Kung ako pong tatanungin, kayo pumunta rito para konsultahin ako. Ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, dahil kayo kumukonsulta sa akin, wala ko silang kasalanan, kayo hong may pagkukulang. Sir, wala po kaya akong delikado niyan kung ano po. Baka ako'y pag-initan po. Kasi ako takot na po. Very good. That's a very good question. Opo. Captain Wilfredo Taran, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Natatakot po siya, baka pag-iinitan daw po siya ng mga tao ninyo. Yes, sir. Ako po, ina-assure ko sa kanya nung Friday pa, na habang wala silang ginagawang masama, ay wala silang dapat ipangamba. Ako nang bahala sa tao at ako bahala magprotekta sa kanila po. Ayun. Salamat naman po. Okay. Yung motor ko po. Diba, yun po, sir. Kailangan niya tubusin yung motor niya sa municipal government. Kasi na-issuean namin ng ticket po, sir. Okay. Kailangan niya tutubusin yung ticket niya. Then, dadalhin niya sa amin yung ticket niya at ipapakita sa amin yung kaukulang dokumento ng motor niya, sir, para ma-verify din namin, sir, kung yung motor niya ay hindi carnap motorcycle or legitimate naman na pagmamayari niya po, sir. May CROR naman po yun. Sir, nasa proseso pala. So, tinikitan po yung motor ninyo. So, once na mabayaran nyo po yung ticket doon po sa munisipyo, then makukuha nyo rin po sa munisipyo din yung inyong motor. Opo. Okay. May CROR naman po yun. Okay nga, sir. Ipakita nyo lang po yung ORCR, bayaran nyo po yung ticket, makukuha nyo po yun. Tama ba ako, Captain Taran? Sir? Yes po, sir. Yes po, sir. Yan po ang proseso natin, sir. Sir, nasa proseso po sila. Opo. Okay, sir. Ang akin lang na hindi na ako mangangamba kasi nakakatakot talaga. Hindi ka na mangangamba. Si Captain Taran mismo nag-assure sa iyo, siyang bahala sa mga tauhan niya. As long as wala kang ginagawang masama, protektado ka niya. Sabi niya yan. Tama ako, sir, ano? Narinig kong tama? Yes, sir. Nung Friday ko pa sinasabi sa kanya at wala siyang dapat ipangamba. Sumunod lang sila sa batas natin. Wala silang ikabahala at ikatatakot sa kapulisan natin, sir. Okay, sir. Okay ka na, Sir Erok? Yes, maraming salamat po, sir. Salamat po, Captain Taran, sa inyo pong maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Thank you po. Sir Erok, okay na yan. Salamat po. Malinis Okay na. Wala na problema. Okay. At least wala akong pangamba. Yun. Importante yun. Tama nga naman. So, one more time, huwag niyo pong tinatakasan ang checkpoint. Opo. Yan pong aral na napulot natin dito. Kinakabahan na ako sa buong buhay kasi ngayon na ako Exactly. At kapag wala po kayong rehistro at wala po kayong lisensya, huwag na ho kayong magmaneho kasi wala ho kayong karapatan na gagala-gala sa kalye. Dala-dala po ang isang motor na walang papeles at lalo pat wala kayong driver's license. You don't have the right to be there sa kalye. Okay? Maraming salamat po. Salamat din po, sir, sa time na binigay niyo sa amin. At yung pulis naman, sumunod lang talaga sa proseso. Kung iba nga yan, idol, nakulong na siya. Tama. Oo, diba? Tama. Kaya siya hindi nakulong dahil inarbor siya o pinakiusapan siya ng presidente ng homeowners na wag na siya ikulong. Tama. Kumbaga, pinagbigyan ng mga pulis yung request ng asosasyon. Kung wala yung asosasyon doon, malamang kulong na ito. Baka na-inquest na ito. Correct. Okay? Okay, at may panawagan lang kasi kakarating lang daw nito. Coin purse na may laman na 8,400 pesos and ATM card. Kaya kung nakikinig yung may-ari, si Mr. Marvin Pamplina, pakiklaim na po sa Action Center. At ito po ang nagsoli si Mr. Samuel Bernaldez, isang company driver ng Pampangas Best. At ang hamon ko ulit sa CHR naman,
kung talagang gusto mo makatulong CHR sa mga biktima ng mga krimen, hindi po sa mga suspect, ayan hinahamon kita, Chairman Gascon. Commissioner ba ang tawag niya o chairman siya? Parang commissioner. Pumunta ka ng Saudi Arabia, doon ka tumambay. Minuto-minuto, oras-oras, hindi ka mauubusan ng mga taong tutulungan mo, mga OFW natin na kinakawawa. Depensahan mo sila, abogaduhan mo sila, bigay mo lahat ng tulong para sa kanila dahil sila ay victims of crime. Victims of oppression. Di ba? Sila yung tunay na biktima. Doon mo ibuhos yung budget mo. Buti pa OWA, no? Talagang. Diba? Hindi yung sa mga kriminal, sa mga pusher at adik na pinagbabaril dyan sa kalye na mag-iingay ka at lalo pat mga bata. Sabi pa nga ni Presidente, kaduda-duda. Ba't puro yung mga batang kinakampihan mo? Andyan na yung PAW. Di ba? Nag-aagawan sila sa PAW Nag-aagawan sa eksena. Sasabihin ng PAW, okay, ako itatayo dito, tatayuan ko to, kawawa naman to, binaril to, hindi naman talaga to suspect, kahit na suspect. Trabaho ng PAW yun. Kasi yung PAW talaga nagbibigay ng legal assistance sa mga kriminal o inaakusahan, sa mga inaakusahan na walang pambayad sa abogado, sa korte. Trabaho ng PAW yun. So ikaw, CHR, dumiskarte ka para tama sabing mo ni kanina, ikaw, si PAW, para sa mga kriminal, pagdepensa sa mga suspect, ikaw naman, CHR, pangdepensa sa mga biktima. Yung mga binibiktima ng mga suspect. Di ba maganda? Magbanggaan kayong dalawa, Gascon versus Presida Acosta. Saka talagang karapatang pantao, yung karapatan, di ba? Di ba? Tama, tingnan nyo mga kapatid. Si Presida Acosta at yung PAW niya, didepensahan yung mga suspect. Yun naman talagang trabaho ng PAW. At si CHR, didepensahan niya yung mga biktima ng suspect na dinidepensahan ng PAW. Maglabanan kayo, dimik pakinabang ka pa, CHR. Matutuwa pa ang marami sa iyo. Di ba? Hindi sa ngayon, nag-aagawan sila sa eksena ni ni Presida Acosta. Ni PAW, oo. Kung ako ang tatanungin, hindi lang piso, 1,000 baka piso lang ibibigay ko Hindi nga. May mabibili pa ba sa piso? Ang dami dyan, Nins. Yung mga trabahador. True. Totoo naman yan. Security guard, balut vendor, mga mananahi, factory worker, na araw-araw inaapi yung kanilang karapatan pantao, tinatapakan ng mga abusadong amo. Where are you, CHR? You should be there for them. Hindi, ang gusto mo, kakampihan mo yung mga suspect na binubugbog, yung mga drug suspect, yung mga drug lord, yung mga addict. Yun ang kinakampihan mo ng mga binubugbog, pinapatay. Wag yun. Bad yun, bad. Okay. Okay, at si Nanay Christopher Min, may mga pasalubong na naman sa atin. Naku na naman, si Nanay na naman. Merong fresh na sitaw na fresh from the farm, yung talagang kaka-harvest lang. At syempre, meron pang okra daw. Okra, talong. Wow, Nay, thank you. Maraming salamat. Ikaw na talaga. Nay, paano kita mababayaran sa kabaitan mong ito? Oo. Kaya pagmamahal at prayers. Wala akong maibibigay sa iyo na dahil kompleto ka na, you have everything already. But what I can assure you, I can give you is my prayers. Oo nga. God bless you more, Nanay. Heartfelt gratitude and my prayers to you na palagi kayong gabayan ng ating pong makapal at kami po ay habang buhay, habang may hininga, magpapasalamat sa iyo. We will be forever grateful kay Ganun Nanay. magtagal. Oo nga, ang lalim. Mas malalim pang magtagal din si Nanay. Iba talaga si Nanay Christopher. Nanay, sobrang thank you, Nanay Christopher Min. Mabuhay ka, Nanay Christopher Min. God bless po. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napapalasupas na polis, kung sintidor na chairman, lahat dyan na alis. Manyak na HR,